Isipin ninyo ito. Unang araw ng Enero 2026, binuksan ninyo ang inyong SSS pension account at biglang may dagdag na 1,000 na pumasok. Sa isip ninyo, iisang tanong lang ang paulit-ulit. Totoo na ba ito o usap-usap lang ulit? Dahil para sa isang pensioner, kahit maliit na dagdag ay malaking tulong na. Lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa update na ito, ilalantad natin ang mga detalyeng hindi malinaw na sinasabi ang katotohanan tungkol sa second tranche ang usapin sa Enero 2026 at kung automatic ba talagang papasok ang pera o may posibilidad ng delay. Kaya huwag kayong aalis hanggang dulo dahil isang maliit na detalye lang ang pwedeng magbago ng inaasahan ninyo sa inyong pensyon. Kung kayo ay SSS pensioner o may mahal sa buhay na umaasa sa pensyon, mag-subscribe na kayo ngayon. Ang channel na ito ay hindi para sa lahat. Para ito sa atin sa mga Filipino pensioners na gustong malinaw, tapat at napapanahong balita. Dito ko ibinabahagi ang SSS pension payment updates, increased news at ang totoong sitwasyon ng pension crisis sa Pilipinas. Walang paligoy-ligoy at walang false hope. Mag-subscribe kayo para hindi kayo mahuli sa mahahalagang balita dahil bawat update dito ay para sa inyo at sa kinabukasan ninyo. Mabuhay sa inyong lahat mga kababayan. Mayroon po akong napakagandang balita na ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito, lalo na sa ating mga mahal sa buhay na mga senior citizens na miyembro ng Social Security System o SSS. Alam ko pong marami sa inyo ang naghihintay at umaasa sa mga pagbabago at dagdag na benepisyo mula sa gobyerno. At ngayon ay may isang napakagandang balita na siguradong magpapasaya sa inyong mga puso. Kaya po makinig kayo ng mabuti dahil ang video na ito ay puno ng mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong pensyon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang inaasahang bong na increase sa monthly pension ng mga SSS pensioners na hahatiin sa dalawang tranche o bahagi. At ang exciting news dito ay ang second tranche na nagkakahalaga ng PH1000 na inaasahang magsisimula na raw this January 2026. Oo mga kababayan, marinig ninyo ba yan? PH1000 na dagdag sa inyong monthly pension. Hindi po ito biro, at kaya naman kailangan nating pag-usapan ng detalyado kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari sa likod ng balitang ito. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko pong linawin na ang video na ito ay base sa mga naririnig nating balita, mga propesyal na nakalagay sa social media at mga pag-asa ng ating mga kababayan. Hindi po tayo mga opisyal ng SSS pero ginagawa natin ang lahat upang ibahagi sa inyo ang pinaka-updated at accurate na impormasyon na ating natatanggap. Kaya po naman habang nanonood kayo, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito para mas marami pang mga SSS pensioners ang makakaalam ng mahalagang balitang ito. Naaalala pa ba ninyo noong nakaraang taon kung paano tayo lahat ay naghintay at nag-abang sa mga announcement mula sa SSS tungkol sa pension increase? Marami pong mga senior citizens ang nag-rally, nag-petition at patuloy na humingi ng tulong sa gobyerno para sa mas mataas na pensyon. At hindi naman po ito dahil lang sa gusto nilang magkaroon ng dagdag na pera, kundi dahil talagang nahihirapan na sila sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gamot, kuryente, tubig, at iba pangailangan sa araw-araw. Alam naman po nating lahat na ang inflation o pagtaas ng presyo ay talagang sumasakit sa bulsa lalo na sa mga taong umaasa lang sa kanilang pensyon. Kaya naman noong narinig ng maraming pensioners ang balita tungkol sa FAT2000 increase, para bang may bagong pag-asa na dumating sa kanilang mga buhay. Pero ang tanong na nasa isip ng lahat ay ganito, totoo ba ito? Kailan nga ba talaga ito magsisimula? Paano ito mangyayari? At sino-sino ang makikinabang dito? Lahat ng katanungang ito ay sasagutin natin ngayon. Kaya po huwag kayong aalis dyan at makinig ng mabuti. Una sa lahat, pag-usapan natin kung saan nanggaling ang ideya ng pension increase na ito. Mayroon pong mga mambabatas at advocates para sa mga senior citizens na patuloy na nag-push para sa mas mataas na pensyon. Isa sa mga kilalang batas na nakatulong dito ay ang Republic Act 10 na nilagdaan noong 2019 na nagbigay ng permanent increase sa SSS pension.
Noong panahong iyon, ang mga qualified pensioners ay nakatanggap ng hanggang buong na dagdag depende sa kanilang oras ng pagreretiro at sa kanilang credited years of service. Ito po ay isang malaking tulong na pero sa paglipas ng panahon dahil sa patuloy na pagtaas ng cost of living, maraming pensioners ang nagsasabing hindi pa rin sapat ang kanilang natatanggap na pensyon. Kaya naman ang mga advocacy groups, senior citizens organizations, at iba pang sectors ay patuloy na nag-push para sa karagdagang increase. At dito napapasok ang pag-usap tungkol sa proposed A2000 across-the-board pension increase para sa lahat ng SSS pensioners. Ang balita na ito ay naging viral sa social media at maraming pensioners ang nag-comment at nag-share ng kanilang mga reaksyon. May mga nakikita tayong posts na nagsasabing ang increase na ito ay hahatiin sa dalawang bahagi. Ang first tranche ay nagkakahalaga ng PH1000 at ang second tranche ay another $1,000 na inaasahang magsisimula this January 2026. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. May opisyal na announcement na ba mula sa SSS tungkol dito? Ito po ang pinakamahalagang tanong na kailangan nating sagutin. Based sa ating research at sa mga nababasa nating articles online, wala pang opisyal na confirmation mula sa SSS mismo na ang second tranche ng increase ay magsisimula na ng January 2026. Pero bakit nga ba maraming tao ang nag-spread ng balitang ito? Ito ay dahil sa mga pending bills sa Congress at Senate na nag-propose ng mas mataas na pensyon para sa ating mga SSS pensioners. Mayroon pong mga mambabatas na aktibong nag-file ng bills para sa pension increase at ang mga balitang ito ay kumakalat sa social media na parang totoo na agad kahit wala pang final approval. Kaya naman mga kababayan, kailangan nating maging maingat at kritikal sa mga balitang ating nababasa at naririnig. Hindi ibig sabihin na may nakita tayong post sa Facebook o may narinig tayong tsismis sa barangay ay totoo na agad. Kailangan nating mag-verify at maghintay ng official statement mula sa SSS o sa gobyerno mismo. Pero hindi rin naman ibig sabihin na wala ng pag-asa na makatanggap ng increase ang mga pensioners. May mga proseso pa rin na kailangan gawin at kailangan nating ipagpatuloy ang ating pag-advocate para sa mas mataas na pensyon. Pag-usapan naman natin kung sino-sino ang makikinabang kung sakaling matuloy ang pension increase na ito. Based sa mga nakaraang batas at policies ng SSS, ang mga qualified para sa pension increase ay yaong mga pensioners na naka-retire na at regular na tumatanggap ng monthly pension mula sa SSS. Kasama dito ang retirement pensioners, disability pensioners at ang mga beneficiaries ng namatay na miyembro ng SSS. Kung kayo ay isa sa mga ito at aktibong tumatanggap ng pensyon, malamang na kayo ay qualified na makatanggap ng increase kung sakaling ma-approve ito. Pero tandaan din natin na may mga kondisyon at qualifications na kailangan sundin. Halimbawa, sa nakaraang pension increase noong 2019, ang halaga ng increase ay nakadepende sa kung kailan kayo nag-retire at ilang taon ang inyong credited years of service sa SSS. Kaya naman kung may bagong increase na darating, malamang na may specific guidelines din ang SSS na ilalabas para malaman ng bawat pensioner kung magkano ang kanilang matatanggap na dagdag. Huwag din nating kalimutan na ang SS ay may sariling actuarial studies at financial sustainability measures na ginagawa para masiguro na ang pension fund ay hindi mauubos at makakapag-sustain pa rin ng benefits para sa future generations. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng pag-approve ng pension increase. Hindi po ito madali at hindi rin ito nangyayari overnight. Una, kailangan may mambabatas na mag-file ng bill sa Congress or Senate. Pagkatapos, dumaan ito sa iba't ibang committee hearings kung saan pag-uusapan ng feasibility, ang impact sa SSS fund, at ang benefits para sa mga pensioners. Kapag na-approve na ng committee, ipapasa ito sa plenary session kung saan boboto ang mga mambabatas. Kung ma-approve ng House of Representatives at Senate, pupunta ito sa presidente para lagdaan at gawing batas. Pagkatapos noon, ang SSS ay maglalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR kung paano isasagawa ang pension increase, kung kailan magsisimula at kung paano ito ikalkulahin. Kaya nga mga kababayan, ang prosesong ito ay tumatagal ng ilang buwan o minsan ay mga taon pa.
At dahil dito, kailangan nating maging patient at realistic sa ating expectations. Hindi ibig sabihin na may balita ngayong December ay January na agad. May increase na pero ang magandang balita ay may mga mambabatas talaga na committed at dedicated sa pagtulong sa ating mga senior citizens at patuloy nilang ina-advocate ang pension increase sa iba't ibang platform. Isa pang mahalagang punto na dapat nating pag-usapan ay ang financial sustainability ng SSES. Maraming tao ang nagtanong saan kukuha ng pera ang SSS para bayaran ang increased pension. Ito po ay valid na tanong dahil ayaw naman nating mangyari na magkaroon ng increase ngayon pero sa hinaharap ay mauubos ang SSS fund at wala nang matatanggap ang susunod na henerasyon. Kaya naman ang SS ay patuloy na gumagawa ng investment strategies, nag-improve ng contribution collection at nag-expand ng coverage para mas maraming active members ang mag-contribute sa fund. Sa pamamagitan nito, mas lalakas ang SSS fund at mas sustainable ang pagbibigay ng benefits. Bukod dito, may mga proposed reforms din na ipinapanukalahan para sa SSS tulad ng pag-increase ng contribution rate, pag-extend ng retirement age o pag-improve ng investment returns. Lahat ng ito ay ginagawa para masiguro na ang SSS ay mananatiling financially healthy at makakapag-provide pa rin ng benefits sa mahabang panahon. Kaya naman habang umaasa tayo sa pension increase, dapat din tayong sumuporta sa mga reforms na magpapalakas sa SSS fund para sa ikabubuti ng lahat. Para sa mga kababayang may mga tanong tungkol sa kanilang specific situation, pwede ninyong kontakin ang SSS hotline o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Meron din pong SSS website at mobile app na pwede ninyong gamitin para mag-check ng inyong pension status, contribution records at iba pang impormasyon. Ang SSS ay nag-improve na rin ng kanilang customer service at digital platforms para mas madali na para sa mga pensioners na makakuha ng impormasyon at services na kailangan nila. Ngayon, ano ang dapat ninyong gawin habang naghihintay ng official announcement? Una, manatiling updated sa mga balita mula sa trusted sources tulad ng official SSS website, social media pages at news outlets. Iwasang magtiwala agad sa mga unverified posts o mga screenshot na walang source. Pangalawa, mag-organize at mag-unite kasama ang iba pang pensioners at senior citizens organizations. Mas malakas ang boses natin kapag tayo ay magkakasama at sama-sama sa pag-advocate para sa pension increase. Pangatlo, mag-reach out sa inyong mga mambabatas at ipaalam sa kanila ang inyong mga pangangailangan at mga hinaing. Sila ang ating mga representatives sa gobyerno kaya kailangan nilang marinig ang tinig ng kanilang constituents. At sa mga kabataang nanonood nito lalo na sa mga anak at apo ng mga SSS pensioners, sana ay maintindihan ninyo ang kahalagahan ng pensyon para sa inyong mga lolo at lola, tatay at nanay. Sila ay nagpakahirap buong buhay nila. Nag-contribute sa SSS at ngayong senior citizens na sila, deserve nila ng dignified at comfortable na buhay. Kaya naman sana ay suportahan ninyo sila hindi lang financially kung kaya, pero lalo na sa emotional at moral support. Magtanong kayo sa kanila tungkol sa kanilang pensyon. Tulungan sila sa pag-claim ng benefits at samahan sila sa SSS kung kailangan. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang SSS pensyon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay simbolo ng recognition at gratitude ng ating bansa sa mga senior citizens na nag-contribute sa paglago ng ating ekonomiya. Sila ang nagpatakbo ng negosyo, nagtrabaho sa mga opisina at pabrika, nag-alaga sa ating mga anak at nag-ambag sa pag-unlad ng ating lipunan. Kaya naman deserve nila ng pensyon na sapat para sa kanilang mga pangangailangan at para sa kanilang dignidad bilang mga matatanda. Sa pagtatapos mga kababayan, ang balita tungkol sa PH1000 na second tranche increase ng SSS pensyon simula January 2026 ay isang napakagandang balita na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga pensioners. Pero kailangan pa rin nating maghintay ng official announcement mula sa SSS at sa gobyerno para makumpirma kung totoo nga ba ito at kung kailan talaga ito magsisimula. Habang naghihintay, manatili tayong positive, proactive at united sa ating pag-advocate para sa mas mataas na pensyon at mas magandang buhay para sa ating mga senior citizens.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang updates tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at iba pang government benefits. I-click din ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga bagong videos. At kung may mga katanungan kayo o may gusto kayong malaman pa, i-comment lang sa baba at masasagot natin ang inyong mga tanong. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood mga kababayan. Mabuhay ang mga SSS pensioners. Mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat at sana ay magpatuloy ang ating pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. God bless us all. M.